Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod na sana po ay may matutunan kayo sa aking video na ito. Ang ating pong tatalakayin ay ang problema sa lupa ng isa nating masugid na taga-subaybay. Ang kanila pong lupa at natatanging lupa na may sukat lamang na 5.7 hectares at wala ng iba ay nadadatal o matatagpuan sa Barangay Magmarali, San Miguel, Bulacan. Ang kanya pong ina ay isinanla ang nasabing lupa na kanilang pag-aari noong 1980 sa bangko. Hindi po ito natubos sa takdang taning na panahon, kaya po ito ay inilit ng bangko. At ang pagmay-ari po ay nailipat sa nasabing bangko. Noong pong 1983, sa pamamagitan ng kanyang kapatid na nasa Amerika, ay nagpadala ng perang pantubo sa lupa. At kanila po itong binayaran. Ngayon po, 1983 nang bayaran na ng buong bangko, 1984 lang po naigawad ang certificate of sale. At noong 1985, ang deed of sale. Alam naman po natin na hindi agad-agad na kung binayaran mo ang bangko ay magsasagawa na kaagad ito ng mga kaukulang dokumento, sapagkat ito po ay kailangang aprubahan ng member of the board. Ngayon po, sa kanila pong pagkakasanla sa lupa ay sila pa rin po ang nagsasaka, personal na nagsasaka. Hindi po nailipat ang pangmusisyon sa bangko. At noong pong magkasakit at lumipat sila sa Laguna, ay kinuusap ng may-ari ng lupa ang kanilang pinsan babae upang siyang magsaka. Sa kasunduang magbibigay ito ng 45 kaban kada taon. Ang tawag po dito ay nagkaroon po ng tenancy relationship sa pagitan nila at ng shared tenant na kanyang pinsan na 45 kabans kada taon. Subalit sa hindi po inaasahang pangyayari at nakagugulat, noong bayaran nila ang buwis sa lupa noong year 2020 December na nagkakahalaga ng mahigit 300,000, ay pumunta pa po sila sa kanilang lupa. At noong pong buwan ng Enero, ay natuklasan nila sa ibang tao na ang kanilang lupa ay nasakop ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng gobyerno o Republic Act 6657. Sa ibang tao pa po nila nalaman na nasakop ng agraryo ang kanilang lupa. Ngunit magtataka po kayo na ang mga nagsasaka ay hindi po iba sa kanila. Malapit po nilang kamag-anak. Ngayon po, ito po ang issue dyan. Ang sinasabi po nila, ang depensa nila, ay sinabi daw po ng agrarian na mapalad sila at bibiyaan sila ng lupa na kanilang sinasaka, na pag-aari nga po ng kanilang kamag-anak. Kung ang mga tao pong ito, na kamag-anak mismo ng may-ari ng lupa, ay tinatawag na in good faith, sana man lang po inimpormahan nila ang kanilang pinsan na ang inyong lupa ay sinasakop ng batas pang-agraryo, o kaya po ang maro na nakasasakop sa lugar ng kanilang barangay o bayan ay impormahan nila na hindi po, yan lamang po ang pag-aari ng aking pinsan. Sa madalit salita po, in bad faith po sila. Ngayon po, ito pa po ang isa. Mali po ang maro. Bakit ko po nasabing mali? Ang tawag po dyan ay wrong identification ng landowner. Kinover daw po ng Operation Land Transfer Program ng gobyerno ang nasabing lupa o sa pamagitan ng Batas 6657 sa kadahilanan pong pagmay-ari ito ng nasabing bangko na umilit sa lupa. Mali po. Binigyan man nila ng notice ang nasabing bangko ay dapat po ay nag-imbestiga silang mabuti
Ngayon po, kahit po sino na o kahit saan, bayan o barangay, ay mayroon pong tinatawag na Agrarian Reform Technician na nakaasahan po sa bawat barangay. Sana po ay nag-imbestiga sila na, kaninong lupa ito? Sino ang magsasaka nito? Ito sasakupin ng batas pang-agraryo. Tama po ba, mali? Kayo na po ang humusga. Sa kasalukuyan po, ay nasa asuntuhan sa DARAB ang kasong ito. Ang akin po lamang na isang batayan na hindi dapat nasakop ng batas pang-agraryo ito sa ilalim ng Batas Republic Act 6657 ay dahil wrong identification nga po ng landowner. Ikalawang dahilan, legal na dahilan. Ito lang po ang natatanging lupa ng mga nasabing taong ito na 5.7 hectares lamang at wala na silang ibang lupain. Tandaan po ninyo, lupa mo, pahalagahan mo. Iba po ang personal na ikaw ay nakabantay at lagi mong tinitingnan ang sitwasyon na yung lupa. Sana po ay nakatulong ang video kong ito sa sinumang may kahalin tulad na lupa. May paraan naman po para maituwid ang malaking pagkakamali ng Maro. Pwede pong mag-file ng retention area ang may-ari ng lupa. Ngunit ito po ay matagal din proseso katulad ng sa husgado. Ipaliliwanag mo po, pipil up ka ng application kung bakit i-retain mo yan. Bakit mo po i-retain? Yan lamang po ang tanging yung lupa. Sana po hanggang dito na lamang at may natutunan po kayo hanggang sa muli. Paalam po. God bless and keep safe.